Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mo kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen. Sa tulong nito, kami naway pagindapating makasapit sa banal na bundok na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na iyon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon sa pagsasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng sanlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom
at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Ang lahat po ay magsitayo. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig ni siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga pilgrims po, sa mga parishioners, maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Pag sinabi po nating pamilya, siyempre po, may anak. I'm talking in general po. May anak, may asawa, may nating pamilya. At kung ang pamilyang ito ay isang tahanan na pamilya ng tahanan ng ating Panginoon, ano ang madalas po nating gagawin? Kung ang bawat isa sa atin ay may ganito pong pag-iisip, na ang pag-iisip, ang aking pamilya ay regalo ng Diyos. If you believe na ang pamilya mo ay regalo ng Diyos, dapat pahalagahan, dapat protektahan, dapat ang ina talaga ay ilaw ng tahanan, hindi tagapundi ng tahanan. At ang ama ay haligi ng tahanan, hindi anay ng tahanan. Kung naniniwala ang bawat isa sa atin na ang pamilya ay regalo ng Diyos. Kaya kung regalo ng Diyos ang pamilya, ibig sabihin, secures ang bawat isa. Sapagkat pag sinabing pamilya, makikitaan po natin ang pamilyang nagtutulungan, nag-uunawaan, nagmamahalan, nagmamalasakitan. Sapagkat ang pamilya ay regalo ng Diyos.
At sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, narinig po natin sa ating Ebanghelyo at sa araw na ito ay kapiyastahan ng ating mahal na ina na bundok ng Carmen, na kung saan ito pong Our Lady of Mount Carmel, ito pa'y connected o sinabi nating mula kay Propeta Isaias. Sabi nga po ng mga Bible scholars or even the scripturists, from the book of Prophet Isaiah, they called it meditation prayer. That is why kung magbabasa po tayo ng aklat ni Propeta Isaiah, this is we call it a meditation. Parang sinasabi, pagninilayan natin ang bawat salitang ating naririnig. Hindi po basta binabasa lang, kundi nire-reflect at pinagninilayan. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, nakita po natin na marami ang sumusunod sa ating Panginoong Yesus. At nung maraming sumusunod sa ating Panginoong Yesus, kung merong sumusunod at naniniwala at nananampalataya, wala pong problema. Pero, merong allege sa ating Panginoong Yesus, kaya yung mga kamag-anak niya at kapatid ay sinusundo niya. Sinusundo talaga sa Jesus kasi nga narinig nila na ang ating Panginoon Jesus ay parang wala na sa usip. Parang nahihibang na because of the ng mga Pariseo at saserdote. Iba't iba ang ginagamit o paninirang ginagawa sa ating Panginoong Yesus. Ay kung iyon ang naririnig ng isang pamilya, anong gagawin mo? Pababayaan mo na lang? Siyempre hindi. Ang gagawin mo, poprotektahan mo ang taong mahal mo. That is why, ang kanyang ina at mga kapatid, sinusundo na siya. Kaya nung may nagsabi sa ating Panginoong Yesus, siya'y nabigla. Kaya nga sabi niya, sino ang aking ina? Sino-sino ang aking mga kapatid? Yun ang salita ng ating Panginoon. Pero naipakita po sa ating Ebanghelyo, kahit nung especially sa mga Hudyo, they are family-oriented. They respected each other. Pag ang kapatid nila ay nasasaktan, hindi sila maaaring wala silang kibo. Talagang gagawa sila ng paraan para maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. At ayun ang kultura ng mga Hudyo. At bilang kultura ng mga Hudyo, kailangan nilang sunduin ang ating Panginoon Jesus baka kung ano pang gawin sa Kanya. Ganong magmahal ang ina at kapatid ng ating Panginoong Jesus. Kaya ipinakikita po sa ating Ebanghelyo, mahalaga ang pamilya. At ang pamilyang tinutukoy ng ating Panginoon ay ang lahat ng sumasampalataya at nananalig sa Kanya na sumusunod sa mga salita at kalooban ng ating Panginoon. Pag sinabing sumusunod at ginagawa ang salita ng Panginoon, ito po yung nagsasabuhay ng Kanyang mabuting balita. Kaya narinig po natin sa ating Ebanghelyo, ito po ang aking mga kapatid, ito ang aking ina. So kung titingnan po natin, napakalawak ng ibig sabihin ng pamilya. They are not talking about blood relationship. Ang tinutukoy dito ng ating Panginoon ay ang ating pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating magulang, bilang ating kapatid. At ito'y pinatunayan na po ng ating mga apostol, kahit ng ating simbahan, kahit sa history of salvation. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, kung ang isang ina ay kinumusto ang anak, huwag kang magalit. Kasi alam talaga ng ina kung anong nararanasan na pinagdadaanan ng miyembro ng pamilya. Lalo na't kung ikaw ay galing sa Kanya. Yung katawan at dugo mo ay parte ng nanay at tatay mo. So, ibig sabihin, ramdam nila. Pero, sino ang unang nakakaramdam ng pinagdadaanan mo sa buhay?
walang iba kundi ang Diyos. When you feel suffer in pain and struggle in your life, sa ka pupunta? Kung sino yung unang nakakaalam. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, lalo na po sa kapiyastahan ng ating mahal na bundok ng Carmen, na ipinapaalaala sa atin, ang ina ay ina. Ramdam niya ang pangangailangan ng isang anak. Kaya nga po historically, saan pa nag-start ang Carmen? Ito po ay nag-start nung panahon pa na pinagkatiwala nga po kay Simon Stock, Saint Simon Stock, ang sinasabi natin brown scapular. It was started in the Holy Land, Haifa. Kung nakarating po kayo ng Holy Land, especially sa Israel o Jerusalem, matatagpuan niyo po sa Haifa ang bundok ng Carmen, na kung saan doon itinatag ang kongregasyon ng Carmen. Kaya kung titingnan po natin, malawak ang buhay na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi lang sabihin natin, hindi lang for our own family, kundi lahat po tayo. Kasi nasa tahanan tayo ng Diyos. Kaya kung nasa tahanan tayo ng Diyos, ibig sabihin, pamilya tayo ng Diyos. Ay kung pamilya tayo ng Diyos, ang unang makakaalam na struggle po natin, walang iba kundi ang pinakaulo. That is why, kung tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, wag po sana tayong matakot. Kaya nga sinasabi sa ating ebanghelyo, ito yung aking ina, ito yung aking mga kapatid. Kaya sundin po natin ang kanyang kalooban. Yung reality ng ating buhay. At ang pinakaganda sa realidad ng buhay, yung pinapractice po ba natin the virtue of humility and humbleness. Kasi mahalaga po yun sa buhay po natin. Yung pagkilala kung ano ang mayroon ka sa ngayon. At kung anong meron ka sa ngayon, kung nasa dark side ka, dark night ka ng buhay mo, tomorrow, yung umaasa ka na magiging maliwanag sa iyo ang lahat. Kaya sa buhay po natin na pagsunod sa ating kalooban, huwag tayong matakot kung tayo kinukorek. Huwag tayong magawa, huwag tayong maging, huwag nating isipin, sabihin natin, ay, kung tayo natatama sa ego dahil kinokorek tayo, you should be avoided that. Kasi, pag kinokorek, alam mo namang mali, meaning, pinapahalagahan. Always remember ang bawat isa sa atin ay ginagamit ng ating Panginoon. Even though di natin kilala sila, pero nagmamalasakit sila, ibig sabihin, na ipakita at na ipadama ng ating Panginoon ang mga pangangailangan ng bawat isa po sa atin. Katulad ng ating mahal na ina na patuloy na kinakalinga ang kanyang anak. Hanggang sa huling hantungan na andoon ang ating mahal na ina. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang anak. Pero dahil sa kalooban ng ating Panginoon Diyos Ama, sinunod niya na may tapang. Kaya yung tapang ni Maria, hindi sinasabing malakas siya physically. Matapang siya inside her sapagkat sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon. Ganon din po sa realidad ng ating buhay. Ano man po ang ating pinagkakabalahan, ano man po ang ating trabaho, ano man po ang ating mga responsibilities, obligation sa ating buhay, gamitin po natin ito ng sa tama. Gamitin po natin ito ng maayos. Nang sa ganun, kahit mismo po tayo, natututo. Hindi lang tayo natututo dahil sa karanasan po natin. Natututo tayo dahil sa lalim ng ating ugnayan sa ating Panginoon. Lalong higit din sa ating mahal na ina. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog
po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen at magpagindapat kalugdan mo ng aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang kapestahan ng Mahal na Birhen sa bundok ng Del Carmen. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang Mahal na Birhen totoong mapalad sa iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak sa kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, bilang sambayanan ng ating Panginoong Heso Kristo, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't
isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat naming paglingkuran at pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na July 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga
at ikalima ng hapon, kayo at ang inyong may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula ikawalo ng umaga hanggang ikatlo ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin na nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina ng parokya. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Paalaala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga tao na nanamantala sa kapwa, lalo na po sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad pong itong ipagbigay alam sa mga kinaukulan upang maiwasan ng anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin at rin. pagpalain kayo lahat ng makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.